Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umalis ang mga Pariseo at pinag-usapan kung paano nila masisilo si Jesus sa kaniyang pananalita. Kaya pinapunta nila sa kaniya ang ilan sa kanilang mga alagad, kasama ang ilang tauhan ni Herodes. Sinabi nila, "Guro, nalalaman naming kayo'y tapat at itinuturo ninyo ng buong katotohanan ang ibig ng Diyos na gawin ng mga tao. Wala kayong pinangingimian sapagkat pareho ang pagtingin ninyo sa tao. Ano po ang palagay ninyo? Naaayon ba sa kautusan na bumuwis sa Sesar o hindi?" Ngunit batid ni Jesus ang kanilang masamang layon, kaya't sinabi niya, "Kayong mga mapag-imbabaw, bakit ibig ninyo akong siluin? Akin na ang salaping pambuwis." At siya'y binigyan nila ng 1 denaryo. "Kaninong larawan at pangalan ang nakaukit dito?" tanong ni Jesus. "Sa Sesar po," tugon nila. At sinabi niya sa kanila, "Kung gayon, ibigay ninyo sa Sesar ang sa Sesar at sa Diyos ang sa Diyos." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo po ang lahat at makinig sa homilya. Muli magandang gabi na po sa inyo lahat. Ano nga po ba yung pagkaunawa natin sa salitang hustisya, justice? Ang kalimitang pagkaunawa ho natin ay yung ibigay, yung nararapat. To give what is due. Ibigay yung nararapat. At ano yung nararapat na ibigay? Siyempre, kung ano yung totoo, kung ano yung tama. Mga kapatid, ngayon sa Ebanghelyong ating napakinggan, ganito ang diwa ng sitwasyon ng ating Panginoon Jesucristo. Tila ang ating Panginoon Jesucristo ay nasa isang sitwasyon na kung saan sinusubok kung hanggang saan ang pagkaunawa, kung papaano ang ating Panginoon Jesucristo ay sasagot tungkol sa hustisya, yung pagbibigay sa nararapat. Ang dalawang grupo ng tao na naisiluin siya ay walang iba kundi yung mga Pariseo at ang mga Herodians o yung mga tagasunod ni Herodes, mga alipores ni Herodes. Ito pong dalawang grupong ito ay magkaiba. At sa katotohanan po, sila po ay hindi magkasundo. Magkaiba po ang kanilang pananaw sa buhay. Ang mga Pariseo ay tinuturing ng mga makabayan. Sila po yung mga Hudiyo na ang sinusunod lamang at kinikilala ay ang makapangyarihan lamang ay ang Diyos. Ang Diyos na makapangyarihan. Kaya para sa kanila, hindi nararapat magbuwis sa Sesar. Lalo tigit, mga dayuhan naman itong mga taong ito. Bakit natin bibigyan ng buwis yung mga yan, mga dayuhan? Isa lamang ang kinikilala nating Diyos. Yun yung iba, kundi ang makapangyarihan. Kaya para sa kanila, hindi nararapat magbuwis. At para naman po sa mga Herodians o mga tagasunod ni Herodes, para sa kanila, ito yung mga tao na kung saan naman ay kampon o tagasunod ng Imperyong Roma. Ibig sabihin, sila yung mga law-abiding people na kung saan sumusunod sa alituntunit batas ng Imperyong Roma. Kaya sa makatuwid, para sa kanila, nararapat magbuwis sa Sesar. So, nakita po natin, magkaiba po ang pananaw ng dalawang grupong ito. Pero, at sila ay hindi po magkasundo. Pero sa pagkakataong iyon, nagkasundo po ang dalawa para lamang sa isang layunin. Walang iba kundi hulihin o siluin ang ating Panginoon sa kanyang bibitiwang sagot sa kanilang tanong. Kung kayo po ang nasa ganong sitwasyon, siguro po medyo mahirap sumagot. Kasi kahit anong sagot ang ibigay ninyo, kahit anong sagot ang ibigay natin, ay posibleng tayo ay mapahamak. Kaya nga ang ating Panginoon Jesucristo, hindi siya directly sumagot tungkol sa, sige, nararapat magbuwis. Hindi rin po siya directly sumagot na hindi dapat magbuwis. Napakahusay ng kanyang kasagutan.
humingi siya ng isang pera o ng isang denaryo at tinanong niya ang mga taong ito, sino at kaninong pangalan ang nakaukit dito? Sa Cesar po. Kung gayon, ibigay ninyo yung para sa Cesar at ibigay ninyo yung para sa Diyos. So para sa ating Panginoon Jesucristo, ito yung hustisya. Ito yung nararapat. Ibigay mo kung ano yung nararapat. Kung yan ay para sa Cesar, ibigay ninyo. At ibigay nyo rin naman yung para sa Diyos. So safe ang ating Panginoon. Wala po siyang pinaburan. Wala rin siyang itinanggi. Kundi ipinakita lang niya kung ano yung nararapat. So mga kapatid, sa ganito pong diwa, sa ganitong kaisipan at sa ganitong sitwasyon na ating Panginoon Kristo, ibinibigay po sa atin yung katotohanan at paalaala na meron tayong mga tungkulin. Bilang sambayanan, bilang kabilang sa isang pamayanan, meron tayong tungkulin na dapat tugunan at dapat bigyan natin lagi ng pansin. Marami tayong mga batas na ibinibigay ng pamahalaan, obligasyon po natin na ito'y sundin. Bakit? Ang mga batas ay ginawa para sa kaayusan. Ang mga batas ay ginawa para sa maayos na pamamalakad ng ating pamahalaan o ng ating lipunan. Kung hindi tayo susunod sa mga batas na ito, magkakaroon ng chaos, magkakaroon ng kaguluhan. Kaya nga, obserbahan po natin, bakit mayroong mga kaguluhan? Bakit mayroong mga hindi nagkakaayos sa ating lipunan? Kasi isang aspeto po ay hindi yung pagsunod sa batas. Ngayon, ang dami pong batas. Isa sa mga batas natin ngayon sa panahon ng pandemya ay ang magsuot ng face mask. Tema po ako, hindi ako sumusunod. Social distancing. Marami tayong mga batas ngayon. Bawal na muna ngayon lumabas sa mga senior citizen. Ano, ang mga bata. May mga batas ho ngayon na ganyang inilalabas. So, kung hindi tayo halimbawa susunod sa mga batas na ito, pare-pareho tayong magkakaroon ng hindi kaayusan. Pero dahil tayo masunurin, gumagampan po tayo sa tungkulin natin bilang isang miyembro ng isang pamayanan. Ito yung para sa Cesar. Ito yung para sa ating pamahalaan. Bilang miyembro ng pamahalaan, bilang miyembro ng lipunan, tungkulin natin na sumunod sa pinag-uutos ng ating pamahalaan. Pero hindi lamang po tayo basta-basta miyembro ng isang pamahalaan o ng isang lipunan. Tayo rin po ay miyembro, alalahanin natin, huwag natin kalilimutan, miyembro tayo ng kaharian ng Diyos. Kaya dapat rin nating ibigay yung para sa Diyos. Ibigay yung nararapat para sa Diyos. Ano naman po kaya itong para sa Diyos? Ano naman kaya yung nararapat nating ibigay para sa Kanya? Kung kayo ang tatanungin, ano yung may tuturing natin sa ating mga pagkilos, sa ating mga gawain, na masasabi mong ito ay para sa Diyos? Ang dami ho natin pagkakataon na mas binibigyan natin ng emphasis o mas binibigyan lagi natin ng diin at atensyon ay yung para lamang sa Cesar. Halimbawa, tatrabaho kayo. Ilang oras po kayo nagtatrabaho? 8 hours, minsan 10, pag overtime pa. Bukod sa pagtatrabaho, kumakain pa tayo, kumakain kayo, nagpa-party-party pa minsan, gumagala pa kung saan-saan, nag-aaral, nagtuturo o kung ano pa man. Ito pong mga bagay na ito may tuturing ho natin para sa Cesar na ibinibigay natin. Pero ano yung oras naman natin? O ano yung pagkakataon naman natin na ibinibigay natin para sa Diyos? Isa na lang halimbawa, siguro konkreto, ay itong ating pagdalo ng banal na misa. Linggo-linggo, dumadalo tayo ng banal na misa. Ibinibigay natin yung para sa Diyos. Kung ating po susuriing mabuti, ang hinihingi ng Diyos ay hindi naman malaki. Di po ba? Ang hinihingi ng Diyos ay portion lamang. Sipin po ninyo, 24 hours. 24 hours sa isang linggo o sa isang araw, isang oras lamang ang hinihingi ng Diyos para sa Kanya. Yung 23, iyo na. Iyo na para sa iyo. Pero bakit kaya po minsan napakahigpit at napakakuripot pa nating ibigay yung para sa Diyos?
Kakalungkot po ngayon, ang dami na parang nasanay na hindi na sumisimba. Siguro yung mga nakikita nyo dati na mga kasigbay ninyo sa upuan, hindi nyo na makita ngayon. Sana naman maayos ang kalagayan nila. Di mo ba? Parang ang dami na ho ngayon nasanay na hindi sumisimba. Nakalimutan na yata yung para sa Diyos. Ang lagi na lamang laman ng isipan ay para sa Cesar. Ang ibang mga bagay. So mga kapatid, isang malaking hamon ho sa atin ngayon, sa gitna ng pandemya, higit tayo sanang mas nagbibigay ng oras at mas naglalaan ng pagkakataon at panahon para sa Diyos. Sapagkat kung sa tingin ko po, kung uunahin natin at iisipin lagi natin ay muna yung para sa Diyos, yung hustisya natin at obligasyon natin para sa Diyos, yung ating mga adhikain sa buhay, yung ating mga pinapangarap sa buhay, yung inyong mga hinahangad, pagpapalay at babasbasan ng Diyos. Ngayon kung wala yung Diyos dyan sa mga pinapangarap natin, magkakaayos kaya ito? Magkaayos man, malamang hungkag, mababaw, panandalian lang. Pero kung yan ay may pagbabasbas ng Diyos, dahil isinulit mo muna sa Kanya, yung para sa Kanya, at iningi mo ng pagpapala yung mga adhikain mo at pangarap, sa tingin ko po, magiging maganda ang resulta niyan. So ito po yung bahagi na hinihingi ng Diyos. Konti lang. Ang Diyos hindi ganong demanding. Mas demanding pa yung asawa ninyo. Mas demanding pa yung mga anak ninyo kaysa sa Diyos. Sa isang linggo, may isang araw. Araw na linggo. Sa isang araw, may 24 oras. 23 sa atin na, yung isa para sa Kanya. Bakit ang ganit-ganit pa nating ibigay para sa Kanya? Paano kung ang Diyos ang magkait sa atin? Alisin yung 23, sa isang araw, isang oras ka lang, mamumuhay. Di ba, saklap naman nun. Pero hindi naman gagawin ng Diyos yon. Hindi naman gagawin ng Diyos, sapagkat ang Diyos ay napakabuti. Alam niya kung ano yung mas nararapat sa atin. Kaya naman sa ganitong kaisipan, sa ganitong diwa, maglaan naman sana tayo ng hustisya para sa Kanya. Sapagkat napakabuti niya. Gantihan natin yung kabutihan niya. Ilaan natin, ibigay natin sa Kanya yung para sa Kanya. What is due to Him? Justice. So hindi lamang po basta hustisya ang usapan na rito. Obligasyon na natin ang laging tumalima sa Diyos. Amen. Magsitayo po tayong lahat. Ating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos